Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na bulgar. Nako, PBBM pinakamalinis na presidente. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating haalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan, at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto po si Anjo Iliana, yung comedian po, nakasamahan po nila Tito Soto, dyan po sa Itbulaga, nagsalita na. Sabi niya po dito mga kababayan, PBBM, saludo ako sa iyo. Aba, sinaluduan po si President Bongbong Marcos Jr. Bakit kaya? Sabi niya po dito, ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa buong mundo. Talaga ba? Ikaw ang pinakamalinis, bakit ka mo? Lagi kang naghuhugas kamay. Aray ko po. Ayun pala. Kaya pala pinakamalinis si Presidente Bongbong Marcos Jr. dahil laging naghuhugas kamay. Aba, may tama ka talaga. Palakpakan po natin to. Nagpaabot ng papuri ang artistang si Anjo Iliana kay Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng mga isyu ng kinahaharap ng kanyang administrasyon. Ayon po kay Iliana, si President Bongbong Marcos ang pinakamalinis na presidente sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo sapagkat palagi itong nagmamalinis. Ayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Ano kayang opinion? Magbasa po tayo ng kaunting pretending he is no alam always. Oo nga no? Mayaman siguro to kasi pinaghahalo. Anyway, nadali mo Jo. Nadali daw. Tumpak. Sakto yung words, hugas kamay. Yung magiging rally sa Manila, hugas kamay din ba? Aba, hindi natin masabi. Yes, hugas kamay. Oo nga para hugas kamay dito. Kaya malinis talaga Minsan nga, ginagamit natin sa thumbnail natin to, di ba? Hugas kamay, presidente, di ba? Totoo pala. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto pa. Parte po ng kanilang paghuhugas kamay, ito namang mga cover up mga kababayan na ginagawa sa Senado. Ewan ko. Kayong mga senador, magpalit na kayo ng Senate President. Kasi wala sa hulog ang Senate President ninyo. Instead na mag-focus sa problemang kinaharap ngayon, bumabalik siya sa Duterte. Ito pong sabi ni Senate President Vicente Tito Soto III. Ang catalyst dito, no? Yung nabuko sa Marcos administration. Ang nangyari tuloy, when you look back, paglingon mo mas matindi pala at doon pala nagsimula ang malalaki. Doon sa 2016 to 2022, President Duterte po, panahon po yan ni President Duterte, no? Ito lang ang dahilan kung bakit nabuko at nabisto. Soto. Ano ito? Opinion mo ba ito? Kasi mahilig siya sa opinion di ba? Opinion mo ba yan o meron ka pong ebidensya? Di ba? Kasi mahilig siya sa opinion Pag hindi raw natin gusto ang kanyang opinion, pabayaan lang. Respeto daw yung kanyang opinion. Di ba sa nakaraang speech? Yun daw ay opinion niya. Ngayon, ang tanong ko kung ito ba ay opinion mo rin. Pero kung meron ka pong ebidensya, bakit hindi mo kasuhan sa ombudsman? Yung nakarang administrasyon at wag kang magdada dyan kung wala ka namang ebidensya. Di ba? Ipatawag nyo sa hearing. Ilabas nyo yung ebidensya. Ang hirap sa inyo, puro opinion lang ang sinasabi ni Soto. At wag daw natin siyang sitahin. Irespeto na lang yung kanyang opinion, di ba? Nako po, matindi ito. Magpalit na kayo ng Senate President. Sabi nga sa komento, nako, Sarsuela na.
Sarsuela na po ang Senado. Nako po. Ayan, nako, eto palang dahilan. Kasi, eto, may picture po dito. Hindi ko lang mapakita sa inyo. Teka lang, baka pwede. Yan. Nako po. Sa kasal pala ni Arjo at Maine. Tama ba si Arjo, di ba? At Aide. Nandito si Speaker. Nandito rin po si Tito Soto. Anong ibig sabihin nito? May ibig pong sabihin ba ito? Baka nagtatakipan na lang kayo dyan, ha? Wag naman sana. Ano pa bang Nako, nililihis ni Itbulaga ang issue ng kumpare niyang Tamba. Noong 19th Congress ang may katiwalian at si Tamba ang promotor. Correct. Ay, nako. Ayan, credible ito ha. Kasi sinasabi nila hindi daw credible yung ito pakita muna natin to. Ito sabi po ni Soto ni Lacson. Siyempre, yung Senate President tapos yung Senate Pro Tempore, no? Dalawang matataas na katungkulan diyan po sa Senado, si Lacson at si Soto. Ito naman po si Soto, si Lacson. Sabi po ni Lacson, Bryce Hernandez mas credible raw kaysa mga diskaya bilang state witness ayon po kay Senator Ping Lacson. Balikan po natin dito sa Senado si Soto, no? Sa ganitong mga statement nila, Lacson and Soto, parang hindi ka na credible pa ba ang Senado? No? Mapagkakatiwalaan pa ba natin ang Senado? Gayong parang nagbibingi-bingian at nagbubulag-bulagan sila sa katotohanang kinahaharap ng kasalukuyang administrasyon? Diba? Parang questionable na rin ang ngayon eh. Hindi, ito opinion ko lang bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Parang hindi na rin tayo naniniwala dito sa Senado. Parang sila mismo ang naglilihis sa isyu. Pinangungunahan mismo nila yung paglilihis sa isyu. Kaya kayong mga senador, mag-isip-isip naman po kayo. Pwede palitan nyo na ito. Para mapalitan na rin yung Blue Ribbon Committee, balik nyo na po. Si Senator Rodante Marcoleta, dyan po sa Blue Ribbon Committee na yan. Maawa naman po kayo. Wala sa hulog na ang nangyayari. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan, no? At eto, pasadahan po natin to, no? Nako, eto po si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, nagsalita na. Nako, solid, di ba may tinatawag silang Solid North? Solid North pa ba ang norte ngayon? Eto mga kababayan, pakinggan po natin to kasi parang binubuwag na. Nadurog na yung Solid Norte. Natibag na nga ba talaga ang Solid North? Yan ay matapos manawagan si former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na imbestigahan ang infra projects sa hometown province ni Pangulong Marcos na Ilocos Norte. Ang distrito raw kasi ng presidential son na si Sandro Marcos ay may proyektong kumpanya ng mga diskaya ang contractor. May Agenda Weekend Report si Joash Malimbat. Una dapat imbestigahan ang baluarte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang banat ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa kainitan ng flood control scandal. Ayon kay Singson, malaki raw ang nakubrang kontrata ng mga diskaya-owned firms sa probinsya ng Ilocos Norte. Kabilang daw dyan ang mga kumpanyang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation. Ang dalawang distrito ng Ilocos Norte, hawak ni Presidential son, 1st District Representative Sandro Marcos at ni 2nd District Representative Angelo. Hoy, Sandro Marcos, magkano raw? Parang gustong sabihin ni Chavit Singson, no? Magkano? Magkano ang natiba ninyo? Yun na, wala. Teka lang mga kababayan na nawala. Ito. Marcos Barba. Parang may Alzheimer siya. Dahil mas niya, mahiya naman kayo. Mga flood control.
meron siya eh. Ang mga binabanatan Diskaya ngayon, silang kontraktor nila eh. Buong Pilipinas. Aray ko po. Ilocos Norte mismo, yung mga Diskaya ang kontraktor nila. Imposible naman din nila kilala. Baka nakalimutan lang, baka may Alzheimer. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, Kaya pala nag-ibang tono ng Senado. Mas credible pala si Bryce Hernandez kaysa Diskaya kasi may masasabit. Diba? Parang eto, nakokonek natin yung kung bakit ganito ang nangyayari sa Senado. Diba? May sasabit dito mga kababayan. Dito parang eto na. Bawal isabit yung napakataas. Kaya hindi kayo pwedeng mag-state witness, mga Diskaya. Eto na lang. Si Senator Jinggoy at si Senator Estrada na lang ang gawing nating sacrificial lamb. Nako po. sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, isa ang Ilocos Norte sa top provinces na recipient ng Diskaya Awarded Flood Control Contracts. Top 1 ito ng St. Matthew mula 2022 hanggang 2025 sa flood control projects, amounting to almost 963 million pesos. Top 1 din ito ng St. Gerard, amounting to almost 609 million pesos. Top 4 naman ng Ilocos Norte ng Alpha and Omega, amounting to 566 million pesos. At top 3 ng St. Timothy, amounting to 518 million pesos. Ayon kay Singson, dapat din umanong tutukan ng Pangulo ang umano'y irregularities sa kanyang sariling baluarte. Ayan mga kaubayan. Magmamalinis na naman ito. I-deny na naman nila yan. Of course, magmamalinis yan kasi malinis ang presidente. No? Ay, nako po. Well, anyway, eto. Pasalahan na po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang ilang buwang pananahimik, dating gobernador na si Chavit Singson may nakakagulat na revelasyon na dapat anyang malaman ng taong bayan. Umano'y koneksyon ng mag-asawang Diskaya at ni Pangulong Bongbong Marcos matapang na isiniwalat sa publiko. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ibinunyag ng dating gobernador at kilalang bilyonaryo na si Chavit Singson na ang 4 na construction firms na pagmamay-ari ng mga Diskaya ay nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng flood control project sa Ilocos Norte. Sa isang press conference, iginit ni Singson na papaanong hindi umano alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y maanumalyang transaksyon ng mga Diskaya, gayong sila mismo ang kontratista sa sariling probinsya ng Pangulo. Kaya't nananawagan nga si dating Nakakahiya. Gobernador Chavit Singson na agarang pagbaba sa pwesto ng lahat ng mga kurakot na opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi naman anya siya natatakot sa kanyang mga ibinunyag sa naturang press conference dahil pawang katotohanan lamang naman aniya ang kanyang mga sinambit doon. Kaya't nang lumabas nga ang balitang ito ay hindi nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Tama, pinapaikot-ikot lang tayo, niloko lang ang taong bayan. Tama ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta at Gobernador Chavit Singson na may malaking isda. Good job Governor Chavit Singson, Senator Rodante Marcoleta. Matagal na naming alam na si BBM ay kasabwat sa mga kawatan sa flood control. He is the president and he is the last signer of GAA. Maraming salamat Sir Chavit Singson sa malaking pasabog at pagsisiwalat ng sabuatan ni na BBM at Diskaya Couple. Tamang oras at panahon para tapusin na ang korupsyon sa lahat ng proyekto ng gobyernong magnanakaw/mambubudo sa kaban ng bayan. Palayasin na sa palasyo ang punot dulo ng pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin flood control as flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno.
Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente yung nagsabi, hindi wala ang flood control. Ang flood control sa anong yun? Panahon na ni President BBM, 10 billion flood control. Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? So yan mga kabayan, ang lumalabas dito, niloloko lang po tayo ni President Bongbong Marcos Jr. Diskaya rin pala ang kontraktor sa sarili nilang bayan, no? Sa sarili nilang distrito. So, ayan. Ngayon, nakokonek na po natin kung bakit nanggigigil si Soto at si Lacson dito po sa mga diskaya. At sinasabi po nila na mas credible pa nga itong si Bryce Hernandez, no? Kesa dito po sa mga diskaya para maging state witness. O kasi pag si Bryce Hernandez, mga kababayan, si Senator Jinggoy at si Senator Joel Villanueva lang ang kanilang tututukan. Dito naman po kaya mga diskaya marami po mga kontraktor, di ba? At malamang isa rin po diyan ay madadali. Si Sandro Marcos, nako po. Pati si Tambaluslos, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po.